Hindi ko naman biniblame yung ating mga senadors dahil sila na nga lang ang nagpapatuloy nitong Senate hearing. Pero sa isang banda, yung bottom line kasi talaga ay hindi rin natin nakuha yung ating gusto. Hindi rin natin nakuha yung hustisya dito. No? So, pag sinamarize mo ang kwento, wala din. Sa katunayan, para sa akin ay mas lalo pang napasama ang ating sitwasyon ngayon. Dahil may mga binitawan na gagawin itong si Torre na lalong magpapasama sa mga susunod na araw. Maghihigpit pa sila. Ang dami po kaya ako po hindi talaga masaya sa nangyari, and really this is martial law. Kaya nga wala na tayong asahan Ang last na lang natin is Supreme Court. At nakasampa na ito sa Supreme Court. Pag ito pa ay walang nangyari ulit, ewan ko na. Wala na talaga. Salaga magtitiis na tayo at siguro ganyan na talaga ang gobyerno until such time ay magising na ang buong bayan at magising ang AFP na mapalitan na itong liderato natin. Yung sinabi mo nga, kaka-partner Coach Oli, yung mas mapapasama pa, no? Dahil nga dito sa Senate hearing na to, kasi merong na-mention kanina na dapat daw kapag papasok sila, what if meron daw mga baril doon sa kwarto at niratrat yung mga kapulisan. So parang nagkaroon tuloy ng idea itong si Torre. Ito, may punto naman si Senator Bato doon kung yun ay kung terorista or masamang tao talagang hinahanap nila. Pero ito kasi akusado pa lang, hindi pa napapatunayan sa korte, tapos isang pastor pa ni hindi nga naideklarang terorista. Pero yun na nga, ang punto natin dito, parang nabigyan pa ng idea si Torre na mas dagdagan pa yung kanyang sungay sa pagkubkob nga dyan sa KOJC compound. Ano na ba ang nangyari? Bumalik na ba ulit sila dyan para dyan muling matulog, mag-board and lodging? Coach Oli? Actually, balik agad. Balik Kasi agad. pagkaalis namin, galing dito sa compound, going doon sa kung saan gaganapin yung Senate inquiry, nagbalikan na agad yung mga, nakakuha na tayo ng mga reports na nagbalikan na itong mga pulis. Ganun po sila katindi. Napaka-ipokrito po nila. Yung hukay, tinakpan, binuksan yung basement, binuksan yung katedral. Tapos, actually, yung kotse, yung sasakyan, na kung saan naghatid sa amin, papunta dun sa Senate inquiry, galing sa loob, kasi matagal na lumalabas lang kami. Walang sasakyang dumadaan. Galing sa loob, nakalabas, hanggang doon. Pag-uwi namin, yung sasakyan na yun, hindi na makapasok ulit. So, panandalian lang talaga. And I was really expecting, hindi naman, nagiging realistic naman tayo. Hindi ko naman ina-expect na magsisilayas lahat yung mga pulis dito. Pero to the very least, yung bang makapasok na sa katedral ang mga members ng KOJC, makapunta na sa basement, or sarahan na nila tapusin na nila yung paghuhukay ng gano'n, na makabalik naman yung mga estudyante, or kahit man lang na magkaroon ng transparency na tuwing may gagawin sila dyan sa katedral o sa basement, papayagan nila may makapasok. Pero hindi Hindi nangyari at lumabas na parang ang nasusunod kanina sa Senate inquiry ay si Torre. Siya, parang siya ang bossing. Siya nakikiusap yung senador natin. Wala tayong magawa. Yung taga-KOJC walang magawa. Tapos siya, lahat ng sinabi niya ay walang katuturan, puro kasinungalingan. And yet, nasa kanya yung power. Alam mo, lumabas dito na I really don't know. I don't want to blame Senator Bato and Senator Robin kasi nga, gaya ng sabi ko, ay sila na nga lang at Senator Bongo na talagang nagbibigay oras para dito sa KOJC at sa KOJC Siege na inquiry, no? Pero sa isang banda rin, titingnan mo, parang helpless. Na-expose ang Senate natin. Hindi ko alam kung ito'y kasalanan lang ng mga senador or talagang wala namang magagawa ang senador
pagdating ng pitpitan. Pagdating ng gipitan, napakalakas talaga ng executive power. Yun nga, Especially pag sa yung police. Oo. Yun nga, Coach Oli, no? Alam naman nating lahat na merong 3 branches of government, no? Executive, legislative, saka itong judiciary. Itong executive, yan yung mga, yan sila Torre, di ba? Nung palang merong TPO, Temporary Protection Order, na galing to sa judiciary, galing sa korte, na minamandato itong mga kapulisan na mag-cease and desist, no? Madalit sabi, lumabas muna sila dyan para sa proteksyon ng mga KOJC missionary workers, no? Saka ng mga estudyante para ma-practice nila yung kanilang academic rights at yung mga KOJC people para ma-practice nila yung religious freedom saka yung proprietary rights, no? Yung kung ano yung gusto mong gawin doon sa loob, no? Especially now, meron tayong ginagawang anniversary celebration. So, yung TPO na supposed to be susundin, no? Coming from the judiciary, dahil balance nga dapat yan hindi na sinunod itong executive. Tapos here comes the Senate, no? Itong nasa legislation, nakikiusap din, hindi rin sinunod. Di anong tawag mo na doon? Martial law. Yan. Oo. Wala. I mean, helpless tayo ngayon kasi bagamat maganda yung desisyon ng judiciary patungkol dito sa TPO na nilabas nila, pero pag tiningnan mo yung bottom line, wala din. Di ba? Tinanong mo, may effect? Wala din. So, sino nasunod? Torre. Executive. Ngayon, Senate, ganun din. Legislative. Di ba? Maganda naman yung ginawa ni Senator Bato, ni Senator Robin. Medyo nakukulangan lang ako ng bahagya. Pero, bottom line, wala din. Nilalo tayo nalagay sa masamang sitwasyon. Dahil isipin mo, ngayon, pag ikaw ay nag-search, tapos isi-search mo halimbawa yung Bible School na may mga babae doon, di ba? Magsa-search ka na may armas. Delikado 'yun. Binigyan pa ngayon ng lisensya at tapang ni Senator Bato. Siguro hindi naman niya directly binigyan na, gumawa kayo ng masama, but indirectly binigyan mo ng angas Paanong sinabi ngayon ni Torre? Definitely, mas maraming maaaresto. So that is a chilling effect for us na hindi na kami mag-video. Di ba? So hindi natin alam, baka tupakin sila. Pag mayroon silang ipapasok at i-check ng mga taga-KOJC, baka biglang arestuhin. Kasi lumakas lalo ang loob Nakita nila walang magagawa yung Senate. Wala din. Di ba? Noong una, natakot pa sila kung tutuusin dahil tinakpan nila yung hukay. And after this, they are in a better position than yesterday. Diba? Kami habang nagkukuha, ilang beses ginamit sa maling paraan ni Torre yung obstruction of justice. And yet, wala din. So pwedeng pag kami kumukuha at sila'y naaabala, ang tawag niya doon, obstruction of justice na. Pwede na kaming posasan. So, mas masama sitwasyon natin ngayon. Kaya nga, again, umihingi tayo ng tulong at ito yung nasa Supreme Court na, nakasampa naman na. Kaya lang, sana ay maging patas ang Supreme Court kasi binaliktad din to ng CA. So, di ba? Parang, ano ba tong CA na to? But anyway, nasa Supreme Court na. At sana, manaig ang batas. Kasi this is obviously illegal. Ilang taon na tayo, wala tayong nakitang ganitong klase na nag-serve ng warrant, ang tagal nag-stay, and yet, hindi naman yung sinerba nila ng warrant, yung pangalang nakalagay sa warrant ay hindi naman siya may-ari ng compound. So, napakaraming illegal dito na nagagawa. Pagka wala pang nagawa ang Supreme Court,
tapos na tayo dito.